Ano guys, baka gusto nyo magkaroon ng matanda, walang pera, mabahong betlog na pugok. Gumawa kayo ng profile sa Friends Finder. Yeah. Doon niya nakilala yung babaeng nakilala ko sa Copenhagen nung au pair ako. Kung sa tingin nasira nila ang buhay ko na maraming taon. Dahil naging miserable ang buhay ko dito sa ulol nito. Ayun nga guys, nangahunting sila ng lalaki sa Friends Finder to stay in Denmark. And it says, I'll never log in or make profile in dating site because I'm the type of person that if I meet the person, if I'm in love, it's because I meet in person, not because of internet, Ganyan ako guys. Gusto ko ma-meet ko ang guy sa personal. Bago mo ako mapa-in love, At sa pamamagitan nun guys, ngayon ginagawa ko na lang katawa-tawa. Kasi yung mga naranasan ko dito na worst na hindi ko ini-expect. Ayun, ganun pala guys ang senaryo ng buhay. Sa tuwing mayroon akong admirer, nagkakagulo na sila. Kapag hindi gwapo guys, okay lang yan. Okay lang yan. Boyfriendin mo. Hindi mo pa nasasagot, boyfriend mo na. Di ba astig na? Pero ako yung tipong tao guys na kahit gwapo ka, kapag wala kang pag-asa, wala kang pag-asa. At ako yung tipong taong hindi ako paasa. No. Ayaw ko nang pinapaasa ang tao. Kapag sinabi ko na ayaw ko. That's me. Pero alam mo yung nakakatawa na lang ngayon na pinipilit nila akong ereto sa pamamagitan ng black magic. Hindi nila ako mapasunod guys. Gusto nila akong patayin. Gusto nila akong lulukin ng buhay. Ayun, at after how many years na nakaranas ako ng worst sa paningin nila at success na sila. Wala, ginagawa ko na lang katawa-tawa guys. Kasi akala nila pwede nila ako mga ganon-ganon, mats-mats sa mga tao. Kasi magkagulo man ang mundo nyo, wala akong pakialam. Kahihiyan nyo yan. If you think that all the scandal that you give it to me, you can ruin my life, or I think that I'm down or I need to be invisible, no way. Ngayon pa na YouTuber ako. Guys, nung nag-au-pair ako, honest is, pagkatapos ng kontrata ko, au pair is like a nanny. After that, I'm thinking that if I cannot move to Norway, because I'm looking forward to find Norwegian host family, But if I failed, I will go back to Philippines. And I don't care if I cannot stay in Europe. I don't want or I don't have plan to hunting a guys because I want to stay in Europe because au pair is not enough. It's only 2 years guys. And then after 2 years or before 2 years, you need to find way to go out or find another host family. At nasabi ko na, hay nako, wala na akong pakialam. That time, honest is, nung nag-au-pair ako, I earn a little money. I never invest, Ang na-invest ko lang ay tricycle ni Kuya Junjun. Tatak Denmark, yes, nung au-pair ako. Pero nung nagstay ako dyan, dahil dyan kay Madam Ibet na naghahunting ng lalaki to stay in Denmark, ngayon guys, napagtanto-tanto ko na. Nag-iingat sila na umuwi ako ng Pilipinas ng single dahil sa isang lalaki na sumusunod sa akin mula Pilipinas hanggang Denmark to Philippines. Pero alam mo, that time na nag-apply ako ng au pair, doon ako nag-apply sa Hong Kong. Nag-tour ako going to Hong Kong, yes, and get my visa in Hong Kong consulate, Danish embassy, yes. And then I go to Copenhagen. Doon ako nag-au pair sa Belbeck Strand. Nag-alaga ako ng 7 years old na bata. At alam mo guys, ang pinagtataka ko, tuwing pupunta ako ng diskuhan, para may something celebrity na may guard na, yung ganun, kailangan mo na magbigay na ng passport.
At doon ko na, doon ko na ano guys na, ayun, may celebrity pala talaga guys na pumapasok kapag nandoon ako. At kung sino yung tinatarget niya guys, ngayon ko lang din na ano, dahil nire-remind niya lagi sa akin ng mga ano. Noong 2023 or 20, nung bumalik ako dito, alam mo yung ano, yung may kasal guys, may kasal, sabi niya kasal natin yan, ang ganda-ganda. Nagpuputi ang mga bulaklak, ang ganda ng gown, ng babae, tapos ang lalaki at babae pilit na hinihila sa isa't isa, pinalalayo. Yeah, pinaglalayo kami guys. Honest is yes, pinaglalayo kami. Ikinasal ako sa Pilipinas ng conscious dahil pinatutulog-tulog ako sa pamamagitan ng black magic at nasasanay sila. Kakabuyong-buyong ng ulo ko. Nung nag-aral ako ng au pair sa Copenhagen, ay Diyos ko, binubuli-buli na ako guys ng mga au pair doon. Pinagtatawanan kasi imagine how many months they go to school already and I'm new student. Yes. Ang hindi ko maintindihan, iniinsulto nila ako tapos ang lessons ay napaka very fast talaga. Sabi ko, bakit ganito? Why it's like this here? You know, I'm a foreigner, I'm a new in school and then the lessons is very fast. Yes. Pero napag-isip-isip ko guys, mula doon sa St. Mary's Academy, sa Mother Ignacia Skills Training Center, kung saan nag-vocational course ako ng dressmaking, I experienced like that too. Na yung lessons ay naging mabilis na nung nalaman nila na nag-aaral ako. Tapos yung nasa Copenhagen ulit ako guys, ganun ulit ang ginagawa nila sa akin. And then after how many months, I think it's only 1 month that I've been in school when I was au pair. I quit, yeah. I stopped. It's because the transport going to Copenhagen is expensive, yes. And if I get that from my own salary, wala na mangyayari sa sahod ko. Tapos nung nung dito ako sa Aarhus, 2000, I think I start 2004 already, yes. Nag-aral ako ng Danish course. Danish course ay nasa module 1 hanggang 6, yeah. Nung nag-graduate ako, nakuha ko ang aking card, yes. Ang tinatawag dito ay BBS, yun. Yung aking monthly yung oral recitation ko ay 11 at dapat ay ang pinakamataas ay 12. So, it's not bad, guys. Alam mo, ang pinagtataka ko nung nag-aaral ako nung gansto, nung nag-aaral ko, it's easy to get, words, yeah. Napaka-easy lang sa akin mag-aral. Yung libro na pocketbook na yan, na dati ay nagbabasa ako ng mga nobela, yung romance pocketbook. Yeah, I love romance pocketbook. Nung nandito ako sa Denmark, nag-i-enjoy ako. Nung nag-Danish course ako, nag-i-enjoy ako to read a pocketbook. Dahil ang mga story doon ay, alam mo, hindi long story, pero ang sarap pagbasa ng romance pocketbook. Nung nag-exam ako guys, alam mo, yung mag-i-exam ka, last na exam na ko ay, tuwing exam ko, basta natatandaan ko, parang 6 na libro ang itataob, yeah. And then you will choose the one. Sa 6 na binasa mo ng libro, guys, kung yung utak mo, kung yung memory mo is bad to remember what you're reading, or you cannot find out how to make conversations if they ask you, yeah. Because two student will be it's like a competition question, yeah. And you need to be ready to her question. Alam mo, sa 6 na libro na yun, guys, nung may nakuha akong isang libro na sabi ko, nung ginanon, siyempre ipapakita yung diba, yung title, pati yung picture, sabi kong ganon. Umaandar na yung utak ko niyan, guys. How can I explain niya? Nung in-explain ko yon, sinabi ng teacher sa akin na yung nag-aano ng exam, na you know what, your pronunciations is good in Danish, not the same of other foreigner in this
in this country that here in Denmark that pronunciation is not good enough. I mean the accent is different. Tapos syempre ako, alam mo yun na-inspired ako sa sinabi ng teacher na yun. I'll never forget that words that I pronounce good in Danish. Tapos ayun nga guys, kasi tatlo yun, yun yung pinakita ko na, yun yung pinost ko, 5, kasi ang pinakababa is 4. Pero passing grades na yun, parang 75 sa atin, parang passing grades, parang ganun. So, I get 4, 7, and 11. At alam mo, sa totoo lang, nung nakuha ko yung 11 na yon, sabi ko, I'm proud to myself, yes. But, 3 years that I've been in school, 3 years guys, nung natapos ko yung dance to Module 6, it's take 3 years. And then I asked one of the teacher there if I can continue Module 3. Yeah, Module 3. Pag sinabing Dance 3, I mean, Dance 3. If you continue Dance 3, ayun na yung pinaka-highest. Sabi niya, no, you don't need to take another Danish course because you're done already in Dance 2. So, that's good enough. Sabi niya ganon. So, I decide to stop, but I've been in school, I think, learning English, yeah. I want to learn English, but the honest is much better to learn self instead of go to school and then they will give you a lot of assignment that it's like it's like difficult, yes. And then I decided to stop again. I didn't done that because I know that I want to learn more, yeah, by in my own way. Tapos, nag-stop ako hanggang sa nagkaroon ako ng anak, dumating si Jeanine sa buhay ko. But, you know, my goals in life is to continue studying. Ang plano ko ay, if she is, big already, a little bit, big, that she can stay there. But you know what? Every time that I leave my daughter to school, to the person that, it's a school, it's like kindergarten, yeah. She make me cry. Yeah. It's hard to leave your kids in kindergarten. If she cry, I cry too. Yeah, that's me. That's kind of mother that I experience. And then alam mo, I continue. My life is, go to school the time that I'm studying. 2005, I go to school, I go to my job. Morning, I go to my job. Early in the morning, I need to start 4 o'clock. And then, I'm done maybe 11 or sometimes it's depend how many hours I have a duty. It's a different because it's like a relieve, what we call it, yung parang relieve, yung parang ganon, yung parang kapag may absent ako, parang ganon lang ako, parang hindi pa talaga regular. So, ang schedule ko ay iba-iba everyday. Tapos, pagkagaling ko sa work, from work, I need to go back to school because I have a school. I think 1 o'clock there, I need to start school again. And then, if I'm done, I need to go back to my work again because 4 o'clock I have a job. And then, it's take, I think, I cannot remember if normally sometimes I start, it's depend what time I've been in school. I think 4 o'clock until 7, ganun. Alam mo yung oras ko ay it's a short but it's ang ano na yon, ang evening ko na na schedule, sabi UC, regular, binigay sa akin ng regular, regular job. But the problems, guys, is, I experience bullied, and then I decide not to, not to go back to school because they make me irritating already, and I feel down that time. My life is silent, mood, without talking because I hate that people always following wherever I go. Pero alam mo yung pinaka nakakainis is yung they'll never stop, yeah. Lately, guys, na-realize ko, I will do something. I try my best na magkaroon ng nag-move kami, guys, move away from Aarhus. Bininta namin ang apartment na nagkakahalaga ng 2,050,000. It because of me, inayos ko yung bahay, naging okay siya. Ngayon, guys,
nag-move kami ng Ashoybay, tapos nag-decide kaming bumili ng bahay sa New Girls Bay, 21. At yun guys, hindi ako happy. Kasi yung bahay na yun guys, parang ano siya, parang haunted house. Maliit siya pero I feel something different. Hindi ko alam kung doon namatay ang matanda, pero I feel like someone is there inside the house that I feel not comfortable. Yeah. And then lately guys, they remove supermarket. And they have a plan. They said that they will remove school too. Pero alam mo guys, kung ano talaga ang napagtanto-tanto ko, ako pala talaga ang pinagtitripan nila. Ako ang pinagtitripan nila na maging feeling panic all the time. Yung nininervyos ka kasi hindi mo alam kung paano mo idadalhin ang anak mo sa school. Tapos yung may isa pa akong alagain guys na nakilala ko dahil kay Ibet. Yeah. Alagain dahil lagi na lang nasa hospital. Tapos yung anak ko guys, hindi ko alam kung paano ko iingatan. They bring me to mental to. Yeah. Ginadaranan na ako sa mental hospital, mas kinuha ako sakit. Tapos yung anak ko ay nagkasakit. One time na nagkasakit na, alam mo kung anong ginawa ko? I carry her. Yeah, I carry Janine in my back. Sabi kong ganun, I'll never leave you, anak, inside the house alone. Kasi alam ko ang load dito. Basta, pag young ang bata ay hindi mo pwedeng iwanan sa, I think, under 15 years old, he said. But honest is, when she's 9 years old, she can do what she want. Yeah, si Abby kasi yung tipong batang behave siya. She'll never make trouble inside the house, even that she's alone. So, ang nangyari guys ay, nung nag-aral siya doon, I think, I'm decide to find a house in Grino. You know why guys? Kasi wala nang supermarket, di ba? Kapag magugutom kami doon guys, I feel like, I cannot find a job. Honestly, I cannot find a job there. Kasi yung Pilipinang nauna na napwesto sa Tubo Schoolen, kung saan nag-aaral ang anak ko sa Lingbe, ay isang ipokrita. Isang ipokrita na akala mo'y perpekto ang asawa. Natatawa-tawa na lang ako guys kapag naglilips to lips sila sa harap ko. Ang asawa niya ay isang baboy. Yeah, isang baboy na malaking tao. At ang asawa niya ay gusto magpa-impress sa akin na perpekto ang couple niya. Alam mo, sa totoo lang, I feel laughing. Honestly, I'm smiling. Sabi ko guys, well, welcome to Europe kung saan hindi mo pwedeng ipakita na gold digger ka. Yeah. Hindi mo pwedeng ipakita kung ano ang plano mo sa asawa mo. Pero ako guys, dahil hindi ko talaga mahal, hindi mo talaga ako ma-force to holding his hand in public or sweet like that, ganyan. No. Kapag ayaw ko, nakikita nila. So, sila ay, they work hard, guys. Yeah. Ang goal kasi ng permanence is you need to prove yourself. Yeah. To be a good wife and to be a good husband. At you need to be sweet. Yeah. Sweet formalin, sweet. Sugar for my honey. Ayun. Yeah. Honey without love. Nakikita ko yung mga Pilipina guys na nagja-judge sa akin, I'm a gold digger, they said. Alam mo, honest is, they can make me smile, yan. Lalo na kapag yung mayabang na, honey, honey, my honey, she really needs me. Ay, napapaganyan talaga. Ako yung tipong tao guys. Tirgas sila sa akin. Honey, ay, mahirap maganito. Mahirap maganyan, honey, lalo na kapag ugatin niya. Tapos yung itsura ng honey baby mo is, sabi ko, wala akong pakialam kahit i-judge ako ng buong mundo. Pero hindi ako hindi ako magsi-sweet to show the world that I'm a good wife. Alam mo guys, ang wish ko ay mabitbit lang talaga ang anak ko sa Pilipinas.
At kung alam ko in the beginning na yung anak ko, pitos pa lang, kung alam ko na hindi siya ang tatay, promise matagal na akong nag-escape po sa countering ito. Hindi ako nangarap guys na maging permanent sa sa countering ito. Kahit tinatanong nila ako na, ay, ganito, alam mo, kasi ako gusto ko talaga maging ganito sa Denmark, kailangan mag-aral ako na mag-aral, kailangan bla 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 bla. Alam mo, ay, yung na-recruit namin as in mayabang. Gusto niya ipakita sa buong mundo na napaka-formal niyang klaseng babae at ikinasal siya. Pero marami siyang kakangkangan before him. At ako'y natatawa-tawa na lang guys sa senaryo ng buhay nila. They are really good pretender in front of my face. Yeah. Behind my back, they attack me. Yeah. Attack, shark attack. Yeah. At okay naman. Lately guys, na pagtanto-tanto ko at nahulaan ko kung ano talang buhay nila, mas nakakatawa kumpara sa akin. Ako guys, hindi mo ako mapilit guys na na makipag-sweet-sweetan. Alam mo nung may nakita akong isang singer sa Denmark na kinanta na kasi pinipilit ako maging sweet ako sa kanya. Na ginaganon-ganon ko siya. Anis ako yung tipong taong kapag in love ako napaka-sweet ko. Ako yung tipong tao na gagawin ko ang lahat. Ipagluluto ko ang asawa kung kailangan kong ipagplansya. Lahat gagawin ko. That's me, yeah. Pero hindi mo ako pwedeng ipilit sa isang tao without love. Alam mo, nung nagdadrama-drama sila na gano'n, nakita ko kumakanta kaya babanggitin ko na, nung kumakanta si Malte at saka si Sophia na nag-acting lang ng kung paano ko ginawa dyan, kasi binabanatan nila ako ng bully. Tawa ako ng tawa. Tawa ako ng tawa kasi alam ko na ako ang nakita nila at para sa akin yon. Alam mo yung mga ganong bagay? Hindi ko yun dinibdib. Bagkos mas mahirap pala ang papel ng isang Pilipina dito sa Europe na nagpre-pretend na in love sa asawa kahit hindi. Kasuka-suka ang partner mo. Later, after 2 years or 1 year, you divorce your ex paknot and makikita ko kayo sa restaurant, it's another partner, change partner. Oh my God. Napag ganun ako guys, honest is nung nagtatrabaho kay Tuyin, I met one Pilipina. Nakita ko yun in the beginning, napakatanda na talaga ng asawa niya. Tapos ang nangyari ay nakita ko sa restaurant kumakain na, God. Tapos ako yung chinichismis niya. Hay nako, sabi ko sa isip-isip ko, pakialam ko sa inyo. Sa totoo lang, kung sa tingin mo katawa-tawa, si mas katawa-tawa ang partner mo, no, niloko mo. Pagdating mo dito sa Denmark, ayun, dinivorce mo at naghanap ka ng bagong lalaki. Sino sa atin ngayon ang gold digger? Ako o kayo? Ako pinipilit na biktimahin. Kayo? Katotohanan, gold digger is real. Kaya I will walk and show my face in my YouTube channels, proud being me. Kasi yung lalaki na yan guys, kahit anong gawin nilang issue, wala akong perang nakuha dyan. I'll never defend him how to survive for living. Nagkaroon ako ng mga investment kasi ilang years akong nagtrabaho from 2005. From 2005 to 2022, I have a lots of job. Except that we move in Linggu. Yeah. Nung nasa OHOS ko guys, more than full time. So if I apply like the kailangan na qualification ay yung need mo, application na dinid kapag nag-apply ka ay you need to work full time 3.5 years. Yeah. So you have right to apply a permanent visa. But I get problems is honest is if I applied early, I can have a permanent visa because all of my time that they are there, they need to, if you apply visa permanent is naipon-ipon na. Yeah. I save a lot of time. Yeah. Ang 3.5 years na yun is more than. Pero alam mo kung anong naiisip ko? Kung nag-apply ako early, hindi rin ako papayagan. Kaya kasi itong mongoloid na to nakaharap ko ngayon,
Alam mo ba, narinig ko talaga yan. I didn't allow you to have a permanent. Nuknukan siya ng, damot. Madamot siya, guys. Kaya ngayon, guys, yung bahay na to, nakapangalan sa akin yung isa. Sa honest is, nung binenta ang apartment ng 2 million, ang pera niya is gone already. And the last money that he have is there in Lingview, house in Lingview. And 1 million of this house is not belong to him anymore. Kasi kailangan namin divide ang wealth. Yeah, kasi divorce na kami, di ba? At pinagpipilitan pa rin nila, guys. Are you planning to go back? Are you planning to get married to him again? Oh my God! Honest is, nung dinivorce ko siya nung 2022, natanggalan ako ng tinik sa dibdib. Oh my God, I'm free. Yeah, I'm free. I'm totally free. Pero hindi ako naging free, guys, kasi iba ang law nila. Iba ang law nila. Kapag binastos ka na nila, tig-ik na ang katapat. Yeah. Pero alam mo kung ano? Ay maraming involved, guys. Maraming involved na nag-i-enjoy. Kaya sa aking pag-angat, ang mga taong involved sa kadimunyuhan ko, ito ulol nyo nga pala. Yung taong sinisira nyo, alam nyo na maganda ang buhay Pilipinas pa lang. At hindi ko kasalanan kung attractive ako. Yes, I'm attractive woman. Nagkaroon ako ng maraming manliligaw, ligawin ako na babae. Kaya, nung sinuksok mo yan, ibet sa akin, para maging asawa ko, ito ang tatandaan mo, ibet, isang salita galing sa akin. Putang ina mo nga palang gold digger ka. Putang ina mo. Putang ina mo, kahit anong gawin mo, magiging miserable ang buhay mo at ang anak mo. Kaya puking shit mo nga palang animal ka. Hindi ko kasalanan kung puta ka at naghahunting ka ng lalaki. Pero yung ipaka-reto-reto mo ako, dahil kay Mark na humihingi ng tulong sa'yo, itong salita, putang ina mo kang puta ka. Tang ulol mo nga palang hinayop ka. Tang le mong ulol ka. Pariho kayo ni Binisel, na nung naging asawa ko yan, nagawa niya pang hanapin ako to, visit me in Ohos. Kaya ito, tang ulol nyo nga pala. Si Binisel, nung nag-asawa, engaged na sa taga-Olbo, iniwanan niya dahil malayo. Kaya who do you think? Who do you think is gold digger to us? Ha ha ha. Ulul.